Ako doon sa Zamboanga City, may nagkwento sa akin na isang volunteer na na-shock daw sila dahil nakasalubungan nila yung mga bata na naglalangoy papunta ng eskwelahan. Yung first, hindi namin pa alam yung layag-layag yan. Paano yung mga bata? Bakit yung palagi absent? Especially late sa pagpasok. Imagine maglakad from layag-layag hanggang dito. Pagkatapos, walang pa pagkain yung mga iba. Na paano na? Mahirap po kung walang bangka. Kung wala pong bangka, maglalangoy na lang po kami pa punta sa eskwelahan. Mga kapatid ko po, tinutulungan ko kung hindi po makalangoy. Ang uniform ko, linalagay ko po sa bag para hindi mabasa. Malayo po ang linalangoy ko, mahirap lumangoy dito sa eskwela. Kasi masusugatan yung mga paa namin. Dahil madaming bato doon sa amin. Nalulungkot po ang mga tatay namin. Kasi po, natatakot sila na malunod kami sa daan. Nakarinig ko na halos lahat yung naglalakad ng ilang bundok, naglalakad ng 1 kilometro, 2 kilometro na 1 oras. But parang first time kong makarinig na there are kids who swim to school. So parang na-touch ako sobra. So when I went back to Manila, I just updated my Facebook status na about the amazing story of these kids. And then I didn't expect na mag-snowball siya. So mga kaibigan ko sa Facebook nagsabi, bilhan natin sila ng bangka. So doon nag-start yung donation calls. And within 1 week nga, we had 70,000 pesos. And doon ko tinawagan yung isang volunteer, si Dr. Anton Lim. At sinabi ko nga sa kanya na may pera na. So we got to talk about this. So we decided on a boat. And we thought with that one boat, okay na kami. But as we got to know more of the community, we found out that there are 5 clusters with over 300 kids. And not all of them have the boat. And if they do, the parents are using it for a livelihood. So we found out that it's a daily struggle for the parents. That's why we decided to name the boat Bagong Pag-asa. And that's what we really want the boat to symbolize. A new beginning, a new hope for the community. It's like you gave them a new reason that finally somebody is helping us. At least hindi na mahirapan ng mga tao doon, especially yung mga kinder natin. Kawawa naman yun. Mabuti na nandyan yung pambot-pambot nila pa. At makatulong talaga sa kanila. At saka yung hindi nag-aral na ngayon. Masaya po ako, nabigyan po ako ng bangka ng Bagong Pag-asa. Mabilis na po ang pagpunta ngayon dito sa paaralan. Ngayon, mayroon na kaming bangka, hindi na kami lumalangoy sa eskwela. Ngayon, hindi na kami nalilate kasi nabigyan na kami ng Bagong Pag-asa. We're now raising funds to build them a daycare and community center. We built 3 boats that can accommodate mga 25 to 30 kids. And then we've been also able to engage the DSWD para maging part sila ng conditional cash transfer program. And even we started helping the community in studying other source of income, how to farm seaweed in a modern way. And then yung isa pa na I think nagkaroon talaga ng magandang impact is meron na kaming 11 na college scholars. So now, if you ask me, what's the goal of
the Yellow Boat Project is actually to involve ourselves in the community to empower them until they don't need us anymore.